Wala naman talagang kakayanan itong mga Marcos para magyabang. Oo, kasi nga po, hindi naman talaga sila mga mayayabang. Kaya ako na lang po ang magyayabang para sa kanila. Pero bago ko umpisahan yung aking pagyayabang, ano po, makiusap ako sa mga bagong nandito sa aking munting channel. Baka pwede nyo naman pong subscribe itong aking channel at paki-share at i-like nyo na rin yung video. Maraming salamat po. Gaya ng sabi ko ay hindi po marunong magyabang itong pamilyang Marcos, kaya ako na lamang po ang magyayabang para sa kanila. Ano po? Yung ama lang naman po, si President Ferdinand Edralin Marcos ang nagpatayo po ng Manila International Airport. Yung MIA. At kalaunan, yun na nga, kinainggitan, pinalitan nila ng pangalan at ginawa po nila itong Ninoy Aquino International Airport. Ang totoo niyan, ito pong LRT na tinatangkilik na marami. Ano po? LRT, MRT, ayan. Well, nagsimula rin doon sa pamilyang Marcos at ito ay isa sa mga napakagandang project ng pamilyang Marcos. Sa kanila kasi nagsimula or nag-umpisa na magtayo po ng ganitong klase ng sasakyan, yung LRT. Ito po yung matatagpuan natin, yung connecting Baclaran to Caloocan yata, Monumento. Yan. At alam niyo ba na project din ni Marcos ni Apulacay ang Heart Center. Yan. Napakalaking pakinabang sa atin yan, sa ating mga mamamayan. Yung Kidney Center. At napakarami pa pong iba. Mahirap pong isa-isahin po yan. Ay, nako, napakadaming magagandang nagawa po ang Marcos Sr. At ngayon ay panahon naman po ni Junior, ni PBBM. Halos lahat yata ng mga magagandang nasimulan ni FTM ay ipinagpapatuloy ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. Yan senior to junior, talagang iisa lang ang layunin. At ang latest nga po na inyo pong mababalitaan ay ito pong pagpapatayo ng bagong gusali dito po sa compound ng National Kidney and Transplant Institute. Dito po yan sa Quezon City. Kaya inaasahan na lalo pang mas maraming mga kababayan natin ang matutulungan nito, lalong-lalo na po itong mga may sakit sa bato. Ano po? At ito rin ay isa sa mga legacy kasi ng Pangulong Bongbong Marcos dahil ang kanyang concern ay ang kalusugan ng bawat mamamayan. PBBM talagang visionary talaga siya. Kaya nakita ko niya, yung mga magulang niya, dating President Ferdinand Marcos Sr., at yung mahal nating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, in-envision nila to almost 50 years ago. At sa totoo lang po ito, nagiging isang lasting legacy ng administrasyon ni FM Sr. Ito, pinangunahan nga po ni House Speaker Romualdez ang groundbreaking ceremony para po sa itatayong 13-story building. Mataas, ano? Malaki. Malaki at saka mataas. Ito yata yung chemodialysis building. Nagagawin dyan sa ospital. Hindi ko, basta parang ganon, chemodialysis. Hindi ako marunong sa mga term ng doktor. Kaya siguradong malaking tulong na naman ito. Ito ay para sa mga pasyente na may sakit sa bato, hindi lang po sa Metro Manila, kundi ganon din sa mga pasyente na manggagaling sa iba't ibang panig pa ng probinsya. Ayon pa kay Speaker Romualdez, isa talaga ito sa mga prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos at ng pamahalaan, ang pagtugon sa iba't ibang isyu ng pangkalusugan. Ayan po ang kadahilanan kung bakit may mga galit sa pamilyang Marcos. Maraming naiinggit. Kasi nga naman, basta serbisyo, maaasahan. Pagpapaunlad sa bansa at kapakanan ng mamamayang Pilipino, yan ang prioridad. Si President Bongbong Marcos ay hindi marunong magtanim ng galit. Nakita nyo naman po sa kanyang mga pang-uugali, kahit siniraan at inapi na ang pamilya, ngayong naging presidente na siya, mabait at mapagpakumbaba pa rin yung ating Pangulo. Kaya kahit sabihin mo pang i-extend ang panunungkulan, ay nako, ako, ayos na ayos ako dyan. Ayos lang yan at sulit na sulit naman. Ikaw kabayan, ano masasabi mo dito?
Okay, mag-comment lang po kayo kung ano pong inyong saloobin dito po sa ikinuwento ko sa inyong konting kayabangan. Maraming salamat po sa panonood.